Pero malaki talaga ang potential, sabi ni Tim Valera. Napakalaki ng potential ng Pilipinas kung hindi lang corrupt ang mga nakaupo. Grabe, yan mo yung dami ng pera. Imagine mo, ilang bilyon na naman yung pinamigay nila. Ilang congressman yan, bilangin ninyo. Meron tayong 300 plus na congressman. Tapos, sa 300 plus na congressman, 2 milyon bawat isa. Kayo na mag-compute kung ilang bilyong piso yung sinayang nila sa bonus na nga bonus. Sabi ko nga sa inyo, sa mga kumpanya na diyan muna tayo magsimula sa bonus. Sa mga kumpanya, nagbibigay ng bonus kapag sa private company, nagbibigay ng bonus kapag maganda performance mo. Performance based ang bonus eh. At saka depende sa depende kung kumita ba yung kumpanya nyo. So performance nga ang basis ng bonus. O ang mandatory kasi dito sa Pilipinas, ang mandatory sa Pilipinas is 13th month pay, na may sinusulong nga sila na 14th month pay. Ngayon, nagbibigay lang nga ng bonus yung mga kumpanya base sa kinita nila. Kapag maganda yung kinita nila, so deserve ng mga tao yung bonus na yan. Then, depende pa rin yung bonus na ibibigay. Halimbawa, ikaw sa inyong team, lahat nag-perform, ikaw yung nasa Bell's curve kung tawagin, ikaw yung nasa dulong-dulo or pinaka-least performing na empleyado, it's either Bell's curve ka or ipipip ka, performance improvement plan ka, or bibigyan ka ng maliit lang na bonus. Meron ka pa rin bonus, pero maliit na lang, or pwedeng hindi ka bigyan ng bonus dahil nga hindi ka nag-perform. Kasi nga, performance-based ang bonus, di ba? Para mas motivate pa kayo na lagpasan yung target nyo for this fiscal year, binibigyan kayo ng incentives, di ba? Dito kasi sa gobyerno natin, ang pangit napakapangit ng ginawa nila sa 2025 budget. Pagnanakaw, flood control, ghost projects, kung ano-anong mga corruption ang pinagagawa nila. Wala silang mga naipanukalang batas na napirmahan ng presidente na significant sa buhay ng mga Pilipino. Wala silang nagawang maayos sa Pilipinas technically for year 2025. So dapat ba nabigyan natin sila ng bonus? Di ba? Dapat ba na makatanggap sila ng bonus? Kasi kung performance-based ang pagbibigay ng bonus or ang pagtanggap ng bonus, sa tingin ba ninyo, nag-perform ba ng maayos yung gobyerno natin ngayon? Di ba? Ilagay nyo dyan sa comment section kung sa tingin ba ninyo karapat-dapat sila sa bonus, kung karapat-dapat ba sila sa incentive. Because if not, bakit sila nagbigay ng 2 million bonus sa bawat isa? 2 milyon 2 milyon na bonus sa bawat isa sa mga congressman. Imagine niyo yan, how many billions yan? If I'm not mistaken, mga tens of billions of pesos na naman yan. Taxpayers money. Hindi nila pera yan Kumita ba ang gobyerno natin? Kumita ba tayo? Lumago ba ekonomiya natin? Dumami ba ang investor? Di ba? Dumami ba ang trabaho? Gumanda ba ang cash flow? Di ba? Marami ba tayong mga napakikinabangan ngayon na mga ospital? Marami ba tayong napakikinabangan ng mga eskwelahan, marami pa tayong nadadaanan na mga maayos na mga kalsada. So kung wala, bakit sila nagbigay ng mga bonus sa mga sarili nila, mga buwakan ng ina nila, samantalang wala naman silang nagawang mabuti para sa bayan natin Pilipinas ngayong taon na ito. Hindi ba? Yung presidente natin, tatanungin mo nga yung mga troll niya, troll army niya, at saka yung mga vloggers niya, may nagawa ba silang matino para sa bayan Pilipinas? Wala naman. So, bakit meron silang bonus? Saan galing yung bonus? Meron na nga silang 300,000 na sweldo buwan-buwan. Imagine mo 300,000 pesos na sweldo buwan-buwan. Yung mga congressman, wala namang ginagawa yung mga yan, kundi umupo lang, bumutas ng silya. Wala namang ginawa yan, kundi mamulitika. Banatan lang ng banatan yung mga Duterte. Banatan lang ng banatan si Inday Sara. Magpasa lang ng mga impeachment. Di ba? Mamulitika lang. Palaganapin lang ang komunismo sa Pilipinas at palakasin ang mga makakaliwa. Yan lang naman ang ginagawa nila, hindi ba? So, bakit nila deserve yung bonus? Bigyan nila tayo ng napakagandang rason bakit pwede nating tanggapin na okay lang yan. You deserve yung bonus na yan, 2 million. You deserve. Imagine mo, aside from their 300,000 pesos na sweldo, meron pa silang mga bonuses na natatanggap na ganyan. At hindi lang yan balita nga natin, in-expose siya ni Greco Bellica na kada may hearing, at yung hearing na yun, ang patatamahan mo dating administrasyon at ang mga Duterte, napakalaki. Galing yan sa MOOE na ililiquidate through certification. Yan nga ang sabi ni Boss Admar Villando. Mag-follow kayo sa Facebook page ni Boss Admar Villando ng Makialam ng SMNI. Di ba galing yan sa MOOE na ililiquidate by certification. Kaya nga, ang tanong dyan is, na-expose na ni Pangulong Duterte yung liquidation by certification na yan. At in-explain na rin ng napakaraming mga nakakaintindi noong noong budget na yan or yung pagliliquidate ng budget na yan na hindi yan tama. At yung budget na yan, at yung liquidation by certification na yan, ang gumawa niyan ay yung chairman ng committee on yung Blue Ribbon Committee, si Panfilo Lacson.
yan pong ano na yan, yung pera na yan, is ang liquidation lang yan, is certify lang nila. Gagawa lang sila ng certification na nagastos na nila yung pera na yan. Bibigay sa mga congressman yan. Tapos yung mga congressman na nakatanggap niyan, ang ano lang ang pagle-liquidate din nila dahil pera ng taong bayan yan ay certification lang. So magagawa sila ng certification na nagastos nila yung pera, walang resibo, walang walang itemize kung saan nila dinala yan, tapos i-issuehan na sila. Offset na yan. Kumbaga sa inventaryo, i-offset na yan sa system ng budget ng Pilipinas. Isi-certify na ng COA na nagastos ng maayos yan. Di ba? Meron pa nga yung sinasabi na nakasilid lang daw yung sa isang sobre na hindi naman pwedeng buksan basta so long as ang nasa batas natin is i-liquidate yan, and ang pag-liquidate yan is through certification lang, mga bossing. So pangit yan. Source of corruption yan. From 10 billion, biglang lumobo ng 18 billion ang MOOE. O na walang nangyaring debate kahit bakit itinaas na bigla. Ganyan na ganyan din nangyari doon sa budget nung 2025, hindi ba? Kung makikita mo, lahat ng tumaas ang budget ng Congress, tumaas ang budget ng Senate, lalong tumaas ang budget ng presidente. Isa lang ang nagstay. Yung Office of the Vice President lang ang nagstay. Doon pa lang may corruption na eh. Mantakin mo, ito lang hinihingi mo, pero ang ibinigay ninyo sa mga sarili ninyo pagkatapos ng mga napakaraming deliberasyon, halos naging doble-doble. Diyan pa lang may corruption na, hindi natin sinisilip yan eh. Tapos yung sinisilip natin, yung 125 million na confidential funds ni Inday Sara. Kaya lang, yun nga, ang isang malaking pagkakamali lang, imagine niyo ilagay niyo lang sa inyong mga isip. Kung sakaling hindi tinanggap ni Inday Sara yung 125 million na yun na ginastos niya in 11 days daw, dahil natama naman yung kanilang pagkakagasto. Sinisyohan naman sila ng unmodified opinion ng Commission on Audit, di ba? So, kung hindi niya tinanggap yun, yung pera na yun, ibig sabihin wala sila sanang maibabanat kay Inday Sara ngayon, no? Kasi the only one and only problem na hindi pa nga ito problema na malaking pagkakamali ni VP Sara is tinanggap yung yung pera niya. Balikan natin yan. Sabi ni Admar, maraming natakot daw ng mga congressman kasi pinicture ni Leviste ang ibinigay sa kanya na mga cheque at humihiling na hindi i-post. Actually, yan nga Boss Admar, yung kanina nag-leak na yan nag-leak na yung mga cheque na in-issue kay Leviste from September hanggang December. Kung i-compute mo yun, aabot nga siya ng 2 milyon. Walang hiya, Mahirap kasi talagang i-bribe ang isang bilyonaryo. Yan ang problema. Si Leviste, hindi mo na kayang i-bribe yan dahil bata pa yan, bilyonaryo na yan, napakayaman ng bata na yan. So, hindi na yan mangungurap. Kaya nga kung makikita ninyo, gusto na siyang ipatanggal diyan sa Congress by means of yung ethics complaint na naman. Katulad ng ginawa nila kay Kiko Barsaga. Napakalaki ng diferensya ni Kiko Barsaga kay napakalaki ng diferensya ni Leviste kay Kiko Barsaga. Ikukumpara lang natin yung dalawa. Si Kiko Barsaga, talagang very vocal siya sa mga gusto niyang sabihin against the government. Iba yung way niya ng pagsisiwalat ng mga kabalastugan, gaguhan ng gobyerno. Iba yung kanyang way. Ginagamit niya yung social media, gumagamit siya ng mga followers, tapos may mga pagtatawag pa siya na kumbaga parang bumaliktad na sa pamahalaan, may mga pagkukumbinsi na siya sa tao na lumabas, di ba? So, si Kiko Barsaga, ganun siya magamalikot, ibang klase yung way niya. Si Leviste, hindi ko sinasabing mali, pinagkukumpara lang natin na si Leviste, yung kanyang way ng paglalabas ng mga kabulastugan ng gobyerno. Si Kiko Barsaga through social media and mga sinasabi lang niya. Pero si Leviste may mga ebidensya. Lagi siyang may ebidensya, lagi siyang may ipinakikitang mga dokumento, ipinakikitang mga images, pictures, CCTV footages at kino-confirm ng mga ibang agencies yung kanyang mga expose. So, maayos hindi rin gumagamit si Congressman Leviste ng mga foul words. Hindi rin siya nagtatawag sa mga taong bayan na bumaliktad sa pamahalaan, rebellion, mag-armas. Wala siyang mga ganon. Hindi rin siya nananawagan na lumabas tayo, magprotesta, wala siyang ganon. As in, nakafocus lang siya na ine-expose yung mga maling ginagawa ng kanyang mga kasamahan. So, kung pa-filean mo siya ng ethics complaint, dahil saan?
papailan mo siya ng ethics complaint dahil yung sinasabi nila na si Leviste daw ay persahang kinuha yung dokumento mula sa DPWH office. Unang-una sa lahat ng dokumento ng DPWH ay hindi confidential. Lagi niyong tatandaan yan. Public records po yan. So, pwedeng hingin ng kahit sinong Pilipino, persano hindi, pwede nilang hingin yung mga dokumento mula sa mga ahensya ng gobyerno na ito dahil may mga pondo ng taong bayan na involved sa mga ahensya ng gobyerno na to. So kahit sino sa inyo pwedeng magpunta dyan at maghingi ng dokumento patungkol sa mga proyekto, mga perang kinastos, kasi pera ng taong bayan yan. So yung ginagawa ni Leviste, kung sakali man, sabi ko nga, i-ethics complaint mo siya na pinwersa niyang kinuha yung mga dokumento na yun doon. In the first place, public records dapat yan. Dapat talaga pinakikita sa tao yan. So kung ang isang mambabatas manghingi ng dokumento sa kanila, labag pa nga sa batas na hindi mo ibibigay yun sa isang mambabatas hindi ba? So kung nakipag-agawan sila kay Leviste doon sa dokumento na yun, ibig sabihin may itinatago sila kasi si Leviste, representative ng distrito niya yan sa sa Batangas So hindi pwedeng pipigilan mo siya na humingi ng mga dokumento kasi hindi naman confidential yung mga yan. Public records yan. Sabi nga ni Leviste, sabi nga ni Sir Admar Villando na mas gusto ni Leviste na magkaroon ng ethics complaint sa kanya. Sana lang talaga i-livestream yung ethics complaint para yung ethics hearing makita ng taong bayan yung mga ebidensya na ipakikita niya. Kasi ang grounds lang nila for ethics kay kay Leviste, naintindihan ko yung kay yung kay Congressman Kiko, yung ethics complaint kay Congressman Kiko, although nagpapahayag siya ng kanyang saloobin, nagpa-practice siya ng freedom of expression, meron kasing standards na sinusunod ang House na alam naman natin hindi nila talaga sinusunod, nagagamit lang yan kapag pupolitikahin ka. Kasi mas masama yung magnakaw, mas masama yung mangurakot, mas masama yung manggipit kaysa sa ginagawa ni Kiko Barsaga na pagsasalita at paglalabas ng mga masasamang ginagawa ng mga kasama niya sa Kongreso, hindi ba? So, okay, sige. May grounds yung kay Kiko Barsaga dahil nga wild siya medyo unconventional siya kapag nag-express ng kanyang saloobin. At medyo borderline seditious yung iba niyang mga pronouncement. Pero ano pa rin yun, saklaw pa rin yun ng kanyang kalayaan sa pagpapahayag. Dito kay Leviste, wala kang makikita Ang sinasabi nila kay Leviste, yun lang, pagkuha niya, pagpuwersa daw niya na kunin yung dokumento ron. Again, first off is public records yan, public document yan, pwedeng hingin talaga yan ng kahit na sino, more so, isang congressman, and nakita natin yung mga CCTV footages na mukhang hindi naman pinwersa talaga ni Leviste. Mukhang nakikipagtulungan pa nga si Yusek Cabral sa kanya. Hinatid pa siya sa isang kwarto, paglabas, hawak-hawak niya yung dokumento, maayos naman sila nag-uusap, mukhang wala naman sugat. Hindi ba? Napakadaling sabihin na yung sugat na yan nakuha niya mula sa pakikipag-agawan. Hindi pwedeng mangyari na pumunta na lang isang bata ron tapos alam niya kung nasaan yung mga papeles, tapos inagaw niya yung papeles. Ano yun? Paano nakipag-agawan si Leviste? Hawak-hawak ni ni Cabral yung yung dokumento na yan, bigla siyang dumating, tapos nakita niya, yan ba yung dokumento? Akin na yan. Hinablot niya na ganun. Ano yun? Gago? Wala bang soft copy? Yung DPWH? Siyempre, yung mga yan, printables yan pinrint yan Hindi ba? So, pumunta siya doon. Madam, meron kang pengi ako ng listahan ng lahat ng mga ganito, ganyan. Wala yan naka-ready na naka-imprenta. Usually kapag ako rin sa opisina, may hiningi sa akin yung boss ko. O boss Dada, bigyan mo ako ng report tungkol sa ganito. Hindi yan readily na naka-print. Either I will send it through email or ipiprint ko yan sa printer. Tapos saka ko makahawakan yan. Ano yun? Natutulog si Cabral, hawak niya yung papel na yun, biglang dumating si Leandro Leviste, tapos hinablot sa kanya yung mga papeles na yun. Malabo yun. At saka hindi nyo alam ang sistema sa mga opisina. Sa mga opisina, meron silang, halimbawa sa isang floor, meron silang isang printer. Yung printer na yan, may mga codes kayo. Okay? Hindi ka pwedeng basta-basta makapag-print sa mga printers na yan. Kasi may mga cost centers kayo. Sa isang floor, iba-ibang department kayo. At bawat department, may mga cost centers kayo. So kapag ikaw magpiprint ka sa isang naka-network na printer, kailangan mong i-key-in yung yung code mo. Halimbawa, ang code mo 14344. Yun ang code mo. O pag nag-print ka sa printer na yon, i-key-in mo yung code mo. Kasi cost center niyo yun. Kasi sa inventaryo, binibilang nila kung gaano karami yung ginastos ng isang cost center or isang department. Kasama yun yung papel, yung ink, kasama yun lahat. Yung ini-imprenta nyo doon, kasama yun sa ino-audit sa inyo na cost ninyo. So, kapag nag-print ako doon sa printer na yon, ikinikiin ko yung code ko.
para makapag-print ako yung code ng department namin para at kami lang department lang namin ang nakakaalam ng code na yun, para walang ibang gumamit ng code. Kasi pwedeng yung ibang department gamitin yung code nyo. Ngayon, pag nag-inventaryo, nag-audit, sasabihin ng auditor, bakit napakaraming ipiniprint nitong nitong department na ito? Magastos sa papel, magastos sa toner. So titingnan nila bakit ganun, di ba? Yan yung sistema sa mga kumpanya. Wala kasing alam tong mga bugok na to. Palibasa hindi nag-corporate ang mga hayop Hindi pumasok sa mga ahensya ng gobyerno So ganun yun. Hindi pwedeng si Leandro Leviste pupunta siya sa printer, tapos ipiprint niya yon. Hindi pwedeng ganon. Manggagaling yun sa computer, papunta doon sa printer para maiprint yun. At kung mag-Xerox copy ka, ganon pa din yun. Magfa-fax ka, ganon din yun. Ikikiin mo yung code para mapagana mo yung printer na yun. Yung mga networkable na printer. O ganon yun. Hindi yun. Basta parang Xerox machine na pindot ka lang ng pindot, copy ng copy. Hindi. Ikikiin mo yung ikikiin mo yung cost center code ninyo para gumana yung printer na yun. So there's no way na alam ni Leviste yung mga codes na yan, and there's no way na makakapag-access si Leviste sa mga computers na yan. First off, may mga passwords yan, di ba? Encrypted yung mga files dyan. Hindi niya makukuha yung mga dokumento na yan kung hindi yan ibinigay sa kanya, at wala pong agawan ng dokumento. Kasi ngayon, sa mga corporate ngayon, lalo na sa mga opisina ng pamahalaan, dahil nga si Bongbong Marcos ay kunyaring advocate ng ang tawag dito yung paperless, di ba? Ganyan na ngayon sa mga kumpanya, paperless transactions, lahat naka-electronic na, kasi nga pagmamahal natin sa environment, bawat pagpiprint mo ng papel, may mga punong pinuputol, yung mga ganong advokasya. And hindi ba si Bongbong Marcos advocacy ng climate change, eklat. So less na yung mga papel, less na talaga yan. Most of the time na yan, through emails na lang yung mga transactions, and yung mga printables na yan for filing lang yan. Hindi yan yung parang katulad noon na lahat na lang puro papel, tapos punong-puno na yung opisina ng mga filing cabinet. Di po yan ganun. So makikita natin doon sa CCTV na footage na ipinakita sa mga mainstream media na ninindigan pa rin nila, nagkaroon daw ng paper cut tawag dito si Yusek Cabral dahil sa pakikipag-agawan ni Leviste. Sa nakikita kong personality ni Leviste, di siya ganun. Hindi siya violente na tao. Siguro kung sa personality, kung ako lang magiging judgmental ako, baka mas personality pa ni Kiko Barsaga yun kaysa kay Leviste. Hindi ko sinasabing pangit ang ugali ni Kiko. Pinag-compare ko lang yung dalawa kasi nga pareha silang planong patahimikin So sa personality, mas mukhang personality ni Kiko Barsaga yun kaysa kay Leviste. Kasi makikita mo si Leviste soft-spoken. Nakikita mo si Leviste pag nagsalita siya, lagi niyang binaback-upan ng ebidensya. O kapag meron siyang expose, laging merong nagko-confirm ng mga exposes niya. And makikita mo siya, yung halos pinaka lang na ginawa niya yung drastic na ginawa niya, yung nagsi-selfie siya with yung kawatan na congressman na kontratista na matagal niya nang binabanatan. Yun lang but other than that, si Leviste has been acting like a statesman. So napakalabo niya. Nang sinabi nga ni Leviste na maganda yan, gusto ko yan, yung ethics complaint. Gusto ko na i-ethics nila ako para maipakita ko lahat ng mga ebidensya na meron ako. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan,
sa